Magandang gabi po. Libo-libong taga-suporta ni President-elect Rodrigo Duterte ang dumayo sa Crocodile Park sa Davao City para makisaya sa kanyang Thanksgiving party. At sa dami ng tao, may hinimatay pa. Mahigpit ang seguridad sa lugar, lalo na't may banta raw na posibleng panggugulo ng ilang terorista. Nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, JKP, hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin masabi ng mga organizer ng Thanksgiving party kung anong oras darating si President-elect Rodrigo Duterte. Sinabayan ng musika at sayawan ang mainit na panahon sa Davao City sa pagdaraos ng Do31, One Love, One Nation, ang Thanksgiving party ni President-elect Duterte. Nagsimula ito alauna ng tanghali at tatagal ng alauna ng madaling araw. Libo-libo ang narito na sa Crocodile Park. May hinimatay na dahil sa init. Ang ilan naman dumayo pa mula Maynila. Nakapasay po. Either kung ano man tatakbo mo siya at hindi, talagang nag-voluntaryo na mangampanya para sa kanya. Proud na proud kami from Zamboanga, Sibugay at ipabot namin kay Sir Duterte na maka-congratulate kami sa kanya. Mahigit 600 performers ang nakaline up sa event. Hindi bababa sa 100,000 ang inaasahang manonood. Kaya mahigpit ang seguridad. Naglagay ng signal jammer. Nagkalat sa labas at loob ng venue ang mga pulis, sundalo at tauhan ng Presidential Security Group. Ang Philippine Coast Guard nagpapatrol sa ilog malapit sa venue. Nakapaskil din ang mga mukha ng mga teroristang sinasabing posibleng manggulo. Papayagan naman daw sa venue ang mga nakalalasing na inumin. Alcoholic drinks, I think after our president will give a speech or whatever, doon pa po pwede mag-sell ng alcohol. Samantala, kagabi, inanunsyo ng Executive Assistant ni Duterte na wala na munang press briefing ang susunod na Pangulo. Sa ngayon, walang press con para walang mali. Yung sinasabi niya na PTV4 ba, sir? Ano yun? So, i-course through niya through state-owned station yung mga press releases, yung mga interviews. Matapos nito, sa isang text message ng kampo ni Duterte, sinabing si Duterte na lang ang boboykot sa media. Tutal, si Pangulong Aquino pa rin naman daw ang namumuno sa ngayon. Sa concert ngayong araw, hindi na pinayagan ang media sa itinakdang media box malapit sa entablado dahil daw sa isyung pangseguridad. Jiggy, kumukuha pa tayo ng update sa ngayon, ano? Pero as of 3:30 p.m. ay nasa 180,000 na yung crowd estimate ayon niya sa mga otoridad. At ayon naman sa Davao City Police ay ini-implement na rin ngayon ang no-fly zone sa ibabaw nitong venue. At minomonitor naman ng NBI Region 11 ang Alcobar Terror Group na namonitor ng asset nila na gumagawa di umano o gumagalaw mula sa Kabakan, North Cotabato. Ang target daw ay mga large crowd, pero sa ngayon ay wala namang mga imminent danger na mamonitor ang mga otoridad. Balik muna sa inyo, Jiggy. Maraming salamat, Cedric Castillo.